This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang umaga my dear brothers and sisters. Welcome sa Come Follow Me Philippines nitong April 14 hanggang 20, 2025. Ang ating pag-aralan ngayon ay ang Pasko ng Pagkabuhay. At ganun din my dear brothers and sisters, inimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para makatanggap po kayo ng mga notifications sa mga bagong lessons natin. So, doktrina at mga tipan. Ikaw ba ay dumaan na sa pagsubok na tila walang katapusan? Pakiramdam mo ba minsan na ikaw ay nag-iisa sa iyong mga pinagdaraanan? Huwag kang panghinaan ng loob dahil buhay ang ating manunubos at siya ay laging nariyan upang gabayan tayo. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay hindi lamang isang pag-alala sa kanyang muling pagkabuhay. Ito ay isang patunay na mayroon tayong pag-asa, lakas at bagong simula araw-araw. Kapag sinabi nating siya ang siyang nabuhay, hindi lang natin tinutukoy ang kanyang pagkabuhay mula sa libingan, kundi pati ang kanyang patuloy na presensya sa ating buhay. Siya ay hindi isang Diyos na malayo o tahimik. Siya ay Diyos na nakikinig, nangungusap, at nagpaparamdam ng kanyang pagmamahal. Anong ibig sabihin nito para sa iyo? Nangangahulugan nito na hindi mo kailangan harapin ang iyong mga pagsubok ng nag-iisa. Hindi mo kailangan dalhin ang bigat ng iyong mga pagkakamali o takot. Kapag pakiramdam mo na ikaw ay nawawala, tandaan mong may isang mapagmahal na tagapagligtas na nag-aabot ng kanyang kamay upang ika'y akayin pabalik sa liwanag. Kapag ikaw ay nabibigatan, handa siyang buhatin ang iyong pasanin at palakasin ka. Marami sa atin ang nag-alinlangan kung tayo ay karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Ngunit tandaan natin, siya mismo ang nag-alay ng kanyang buhay upang ipakita na tayo ay mahalaga sa kanya. Tayo ay kanyang inaanyayahan na lumapit, makinig at magtiwala. Ang kanyang tinig ay maririnig sa mga kasulatan, sa panalangin at sa mga tahimik na damdamin ng ating puso. Huwag mong isipin na wala siyang pakialam sa iyong sitwasyon. Alam niya ang bawat luha, ang bawat takot, at ang bawat pangarap mo. Sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, pagnilayan natin kung paano natin mas mararamdaman ang kanyang presensya sa ating buhay. Paano mo mas mararanasan ang kapayapaan at kagalakan na dala ng kanyang pagbabayad sala. Ano ang maaari mong gawin upang mas mapalapit sa kanya? Hindi mo kailangang maging perpekto upang lumapit sa kanya. Ang kailangan mo lang ay isang pusong handang tanggapin ang kanyang pagmamahal. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Buhay ang ating manunubos. Buhay siya sa ating puso, sa ating pananampalataya, at sa bawat pagkakataon na pinipili nating lumakad sa kanyang liwanag. Tayo ay may pag-asa dahil sa kanya. Tayo ay may bagong simula dahil sa kanya. At higit sa lahat, tayo ay may walang hanggang pagmamahal mula sa kanya. Tunay ngang buhay ang ating manunubos. Alam ko na si Jesucristo ay hindi lamang isang makasaysayang figura o isang guro mula sa nakaraan. Siya ay buhay ngayon at patuloy na gumagabay sa atin. Sa aking sariling buhay, naranasan ko na kung paano niya pinapalakas ang aking loob sa mga panahong ako ay nalulumbay. Sa tuwing ako ay naliligaw o nanghihina, nararamdaman ko ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng Espiritu. Sa mga banal na kasulatan at sa mga tao sa aking paligid na nagiging kasangkapan niya upang ipadama ang kanyang biyaya. Alam ko na kung ilalapit natin ang ating sarili sa kanya, hindi niya tayo kailanman pababayaan. Nakikita niya ang ating mga pagsisikap,
Naintindihan niya ang ating mga pag-aalinlangan at handa siyang buhatin ang ating mga pasanin. Ang kanyang pagkabuhay na maguli ay patunay na kaya rin nating bumangon mula sa anumang pagsubok na ating kinakaharap. Sa panahong ito ng Pasko ng pagkabuhay, naway palakasin natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Alam ko na kung tayo ay mananalig at susunod sa Kanya, mararanasan natin ang kapayapaan at kagalakang hindi kayang ibigay ng mundo. Si Kristo ang ating liwanag, ang ating pag-asa at ang ating tagapagligtas. At alam ko nang walang pag-aalinlangan na ang ating Diyos, walang iba si Jesucristo, ay buhay. Si Jesucristo ay buhay. Ikaw ay may kakayahang baguhin ang iyong buhay. Minsan, pakiramdam mo ay parang hindi ka makaalis sa sitwasyon mo ngayon. Parang paulit-ulit na lang ang mga hamon at hindi mo alam kung paano magsisimula muli. Pero tandaan mo, ang pagbabago ay laging posible at ito ay nagsisimula sa isang desisyon, isang paniniwala na kaya mong gawin ito. Tayo ay hindi nilikha para manatili sa ating mga takot at pag-aalinlangan. May dahilan kung bakit ka nakakaranas ng mga pagsubok. Ito ay para matuto tayo at lumakas. Hindi mo kailangang maging perpekto agad. Ang mahalaga ay magsimula ka. Kahit maliit na hakbang ang iyong gawin sa simula. Ang mahalaga ay hindi ang bilis, kundi ang direksyon. Marami sa atin ang natatakot lumabas sa ating comfort zone. Pero isipin mo ito, paano kung ang hinahanap mong tagumpay ay nasa kabilang panig ng iyong takot? Paano kung ang pinakamagandang bagay sa buhay mo ay matatagpuan mo kung magpapasya kang kumilos ngayon? Walang imposible sa isang taong naniniwala sa sarili at kumikilos ayon sa pananampalataya. Kung pakiramdam mo ay hindi mo kaya, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. May mga taong handang tumulong sa iyo. May Diyos na laging gumagabay sa atin. Huwag mong isipin na mahina ka dahil nahihirapan ka. Ang tunay na lakas ay makikita sa iyong kakayahang bumangon pagkatapos ng bawat pagkadapa. Ang mahalagang tanong ngayon ay, ano ang kaya mong gawin ngayon para mas mapalapit sa buhay na gusto mo? Ano ang maliit na hakbang na maaari mong simulan? Huwag mong hintayin ang tamang panahon dahil ang tamang panahon ay ngayon. Tayo ay may kakayahang lumago, magtagumpay at maging mas mabuting bersyon ng ating sarili. Simulan mo ngayon. Ikaw ay nilikha para magtagumpay. Alam ko na ang pagbabago ay posible sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisikap. Nasaksihan ko ito sa sarili kong buhay at sa buhay ng iba. Nakita ko kung paano ang isang taong puno ng takot at pagdududa ay naging matatag at matagumpay sa tulong ng Panginoon. Naranasan ko rin ang mga panahon ng panghihina. Pero sa bawat pagkakataon, natutunan kong umasa sa Kanya. Hindi niya ako pinababayaan. Kung tapat tayo sa ating pagsisikap at pananampalataya, mararanasan natin ang tunay na pagbabago at kagalakan. Ang mahalagang tanong ngayon ay, ano ang kaya mong gawin para mas mapalapit sa buhay na gusto mo? Ano ang maliit na hakbang na maaari mong simulan? Huwag mong hintayin ang tamang panahon dahil ang tamang panahon ay ngayon. Tayo ay may kakayahang lumago, magtagumpay at maging mas mabuting bersyon ng ating sarili. Simulan mo ngayon, ikaw ay nilikha para magtagumpay. Dahil kay Jesucristo, ako ay mabubuhay na maguli.
Ang buhay mo ay may layunin. At kahit ang kamatayan ay hindi katapusan ng iyong paglalakbay. Minsan, mahirap tanggapin ang pagkawala ng isang mahal sa buhay. Parang may malaking puwang sa puso mo na hindi mo mapunan. Pero huwag mong kalimutan ang isang mahalagang katotohanan. Dahil kay Jesucristo, ang buhay ay hindi nagtatapos sa mundong ito. Mayroon pang mas dakilang plano para sa ating lahat. Tayo ay hindi lamang katawan. Tayo ay may espiritu na may walang hanggang halaga. Ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw ay hindi nawala. Sila ay nasa isang mas magandang kalagayan at balang araw muli tayong magkakasama. Ang muling pagkabuhay ni Jesucristo ay patunay na hindi nagtatapos ang ating pag-iral sa kamatayan. Dahil sa Kanya, ikaw at ako ay mabubuhay muli, hindi lamang bilang espiritu, kundi bilang ganap na nilalang na may katawang perpekto at walang sakit o kahinaan. Paano ito makakaapekto sa ating buhay ngayon? Kapag nauunawaan mo na ang buhay ay may mas malalim na kahulugan, mas magiging matibay ang iyong pananampalataya. Hindi mo kailangang matakot sa hinaharap. Hindi mo kailangang mabuhay sa takot na mawala ang lahat. Dahil ang totoo, ang lahat ng pinakamahalaga, ang pagmamahal, ang pamilya at ang ating espiritual na pagunlad ay hindi kailanman mawawala. Tayo ay maaaring mamuhay ng may higit na pag-asa sa halip na ituon ang atensyon sa mga bagay na panandalian. Maaari nating pagtuunan ang mga bagay na may walang hanggang halaga, ang ating relasyon sa Diyos, sa ating pamilya at sa ating kapwa. Maaari tayong maging mas mahabagin, mas mapagmahal at mas handang tumulong sa iba. Dahil alam natin na ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi nasusukat sa yaman o tagumpay sa mundo, kundi sa kung paano tayo naging pagpapala sa iba. Alam ko na ang buhay ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ang bawat isa sa atin ay may pagkakataong mabuhay muli at makasama ang ating mahal sa buhay sa isang mas mapayapang lugar. Alam ko rin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagwawakas at anuman ang ating pinagdadaanan ngayon, may pag-asa, may liwanag at may hinaharap na puno ng kagalakan. Kaya ikaw, anong hakbang ang kaya mong gawin ngayon upang mamuhay ng may mas malalim na layunin? Paano mo mas mapahalagahan ang mga taong mahal mo? Tayo ay may kakayahang lumago, magmahal at mamuhay ng may pag-asa dahil sa walang hanggang plano ng Diyos para sa atin. Nagsakatuparan si Jesucristo ng isang ganap na pagbabayad sala para sa akin. Ikaw ba ay minsan nang nakaramdam ng matinding lungkot, pagsisisi o sakit na parang wala na ang pag-asa? Tayo ay nabubuhay sa isang mundo na puno ng pagsubok, bigati, kasalanan, pagkakamali at sakit ng damdamin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang taong dumaan sa lahat ng iyong pinagdadaanan at higit pa. Siya si Jesucristo, ang ating manunubos at tagapagligtas. Ginawa ni Jesucristo ang isang ganap na pagbabayad sala para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Hindi lang siya namatay sa krus. Bago pa man iyon, dumanas siya ng matinding paghihirap sa hardin ng Getsemani. Narinig mo na ba ang kwento ng kanyang panalangin doon? Hindi lang ito basta panalangin. Sa sandaling iyon, dinanas niya ang lahat ng sakit, takot at kasalanan ng buong mundo. Tumanak ang kanyang dugo sa bawat patak ng pawis dahil sa bigat
ng ating mga kasalanan at pasakit. Bakit niya ito ginawa? Dahil mahal ka niya. Mahal niya tayo. Sa buhay natin ngayon, maraming bagay ang nagpapahirap sa atin. Problema sa pera, pagkawasak ng pamilya, depresyon at iba pa. Minsan, pakiramdam natin ay wala nang lunas sa ating mga pagkakamali. Pero ang totoo, may lunas. Dahil sa pagbabayad sala ni Jesucristo, ikaw ay maaaring magsimulang muli. Ikaw ay maaaring humingi ng tawad at magkaroon ng kapayapaan sa iyong puso. Kapag iniisip mong wala ng pag-asa, alalahanin mo ito. Pinili ni Kristo na dumanas ng lahat ng sakit para matulungan kang bumangon. Hindi siya namatay para sa mga taong perpekto. Namatay siya para sa mga taong tulad mo at tulad ko. Mga taong may kahinaan pero may kakayahang magbago. Tanggapin natin ang kanyang sakripisyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Naniniwala ka na kaya kang patawarin ng Diyos. Maniwala ka na may pag-asa para sa iyo. Magsisi tayo. Kung may nagawa kang mali, huwag kang manatili sa pagkakasala. Humingi ka ng tawad at baguhin ang dapat baguhin. Huwag kang matakot lumapit sa Diyos. Ipakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa iba. Kung nararanasan mo na mapatawad at makadama ng kapayapaan mula sa Kanya, ipasa mo ito. Tumulong ka sa nangangailangan. Magpatawad ka rin sa iba at ipahayag mo ang Kanyang pagmamahal. Alam ko na si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Alam ko na walang kasalanang hindi kayang linisin ng Kanyang pagbabayad sala. Walang sugat na hindi kayang pagalingin at walang pusong hindi kayang aliwin. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, tandaan mo, may kasama ka, may nagmamahal sa iyo, at may nag-aalay ng buhay para ikaw ay magkaroon ng bagong simula. Tanggapin mo ang Kanyang pagmamahal at mamuhay tayo ng may pag-asa.